Sa lahat po ng mga minamahal na mga kapatid at mga kaibigan na nangalat sa buong sanlibutan, patuloy po ang isang dakila at banal na pagbati sa pamamagitan ng Espiritu Santo sa ngalan ng ating Panginoong Jesucristo. Kapayapaan ay sumaating lahat. Amen. Yamang tayo mga kapatid at mga kaibigan ay nangahuhulog sa iba't ibang uri ng tukso. Tayong lahat ay nagkakaroon ng mga kalumbayan sa buhay. Bilang mga banal na hinirang ng ating Panginoon, tayo naman ay patuloy na nagagalak at inaaliw ng ating Panginoon sapagkat tayo ay patuloy na nalalaan sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. Sa atin ang pangako, mga kapatid at mga kaibigan, at sa ating mga anak, at ang pangako ng Diyos ay sinalita niya sa pamamagitan ng mga banal na propeta na nagsasabi, at ang pinagtutubos ng Panginoon ay magbabalik at magsisiparaong nag-aawitan sa Sayon, at walang hanggang kagalakan ay mapapa sa kanilang mga ulo. Sila'y magtatamo ng kasayahan at kagalakan, at ang kapanglawan at ang pagbubutong hininga ay mapaparang. Amen po mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Tayo ang banal na bundok ng Sayon. Tayo ang binigyan ng isang dakila at banal na pangako ng ating Panginoon. Yamang ang mga pangakong ito ay sinalita ng Panginoon sa pamamagitan ng mga banal na propeta. Ito'y magaganap, ito'y matutupad sapagkat kapangyarihan ito ng ating Panginoong Diyos na lumalang sa ating lahat. Amen po mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Kahit patuloy tayong lumuwalhati, dakilain, purihin at sambahin ang ating Panginoong Diyos. There is no God like thee. Ipahayag natin mga kapatid at mga kaibigan. There is no God like thee in heaven above or on earth beneath, who keepeth covenant and mercy with thy servants that walk before thee with all their hearts. You are the King of kings and Lord of lords, our Savior and our hope, that we praise. We praise. You are the Father of the greatest work, and the Holy Ghost, that we praise. We praise. We praise you, God. We praise you, God. We praise your name. We honor you, our Lord. We praise you, God. We praise your name. We worship you, our Lord. We praise you, God. We praise your name. We honor you, our Lord. We praise you, God. We praise your name. Jesus Christ. Jesus Christ. Oh, Jesus Christ, our Lord. Sapagkat ang Diyos ay lilikha sa langit ng buong tahanan ng banal na bundok ng Sayon. Isang dakilang bagay, mga kapatid, na patuloy nating ipagpasalamat sa ating dakilang Diyos. Oh, thank you God, oh, thank you Lord. Patuloy natin kagalak na awitin, mga kapatid.
Oh, thank you, God. Oh, thank you, Lord. Glory to the King Almighty. Your loving kindness is forever. Forever is your grace and mercy. Oh, sing unto the Lord a new song. Sing unto the Lord, the Most High. Bless His name, declare His glory. Unto Thee, O Lord, will I sing. Bless His name. Bless His name, declare His glory. Unto Thee, O Lord, will I sing. Mga galak tayong patuloy na magpasalamat. Salamat sa iyo, aming Ama. Ipahayag natin mga kapatid. Salamat sa iyo, aming Ama. Kami iyong binigyan ng katiyakan patungo sa buhay na walang hanggan. Salamat, Panginoon. Salamat, salamat, Panginoon, sa muli mong pagkabuhay. Salamat, salamat, Panginoon, sa muli mong pagkabuhay. Tayong lahat mga kapatid ay patuloy na dumalangin sa ating dakilang Diyos. Dakilang Diyos, Ama na puspos ng pag-ibig, puspos ng kapayapaan, kabanalan, karangalan at kaluwalhatian, tunay nga, Panginoon, na ang aming taos-pusong pagpupuri at pagluwalhati ay sumaiyo sa iyong banal na looban. Amen. Nagagalak kami, Panginoon, bilang iyong mga lingkod na ginagamit mong dalisay na kasangkapan upang mailathala sa buong sanlibutan ang iyong banal na katwiran na siyang magpapalaya sa bawat isa sa iyong mga hirang sa pagkakaalipin ng pasimulang aral ng sanlibutan ito. Amen. Salamat, Panginoon, ang aming puso't pag-iisip ay may buong kagalakang umaawit sapagkat inilaan mo ang buhay na walang hanggan sa sino mang tao na magiging bahagi ng iyong banal na bayan. Amen. Nagagalak kami, Panginoon, bilang bayan mo na pinaglaanan ng tahanan sa sangkalangitan. Kami nagagalak na magpuri at magluwalhati sa iyong banal na pangalan sa pamamagitan ni Kristo Jesus, na aming tunay na Diyos at Panginoon na manunubos. Ang lahat ng mga kapatid ay magsipagsabi ng Amen. 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 Kapayapaan po ay sumaating lahat sa pamamagitan ng Jesucristo na ating tunay at isang Diyos na tagapagligtas. Ang layunin po ng Panginoon Diyos sa lahat ng mga tao sa buong mundo. Book of Acts chapter 28 verse 31, ipangaral yung kanyang katwiran
at itinuturo ang lahat ng mga bagay na nauukol sa pamamagitan ng Jesucristo na ating tunay at iisang Diyos na tagapagligtas. Itinuturo ang lahat ng mga bagay na paniniwalaan natin na yung ating tagapagligtas ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta na pinagtibay at pinatatag ng mga banal na apostol sa ating na mga iniimbitahan na tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Paliwanag po ba yung kanyang layunin sa lahat ng mga tao? Ang kalagayan o kahayagan ng Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon na itinala sa langit, meron po tayong patotoo na paniniwalaan na nangyari yung hula. Amen po ba? Amen. Binuhay siyang maguli in the third day. Maliwanag po ba sa atin? Nangyari po yan, hindi pa tayo tao. At ang tinatawag na Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon, yung pong mga kalalakihan at kababaihan na tinatawag na, iniimbitahan na ipamuhay na natin yung katwiran ng patotoo na binuhay na maguli in the third day, yung ating tagapagligtas na hayag at Espiritu sa laman, tayo ho yung kanyang kaharian na itinayo sa paniniwalang espiritual. Maliwanag po ba? Amen. Medyo talagang masama na ang takbo ng sanlibutan. Amen po ba? Amen. So darako ako sa kay Propeta Micas chapter 4, ano po, mangyayari na ang lahat ng mga bansa iniimbitahan na sa bundok ng Sayon. Pinapupunta ang lahat ng mga iniimbitahan sa panahon ng kawakasan. Isa lang po yung sinabi kay Propeta Micas at saka yung kay Propeta Isaiah sa Book of Isaiah chapter 2. Amen. Sinabi kay Propeta Isaiah, sinabi kay Propeta Micas, iisa lang po yung nagsalita sa kanila. Pero dalawang propeta yung pinagsabihan, iisa yung sinabi sa kanila na mangyayari na ang lahat ng mga bansa iniimbitahan na sa banal na bundok ng Sayon pinapupunta. Amen po ba? Amen. Pakisubaybayan nyo kami, pakibasa natin dun sa Book of Isaiah chapter 2 and Book of Micas chapter 4. Mangyayari po na lahat ng mga iglesia na iniimbitahan na mag-ahari na sa puso't isip natin yung katwiran ng patotoo, may hindi na mawawalay sa labi natin yung pinaniwalaan natin na hula na pinatunayan ng mga banal na apostol ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta sa atin po matutupad sa lahat ng mga iniimbitahan na mag-ahari sa puso't isip natin yung katwiran ng patotoo mula ngayon hanggang sa magpasawalang hanggan. Nakuha natin, naunawaan natin yung pag-ibig ng Panginoon Diyos na yung bugtong na anak ang isinubo niya na paniniwalaan natin na mag-ahari yung katwiran ng patotoo sa puso't isip natin, hindi nawawalay sa labi natin yung katwiran ng patotoo. Naunawaan po natin, mag-ahari siya sa bawat individual na mga kalalakihan at kababaihan na mapalad ng nakikinig ng salita ng hula at tumutupad at bumabasa ng hula ng mga banal na propeta. Amen po ba? Amen. In Book of Revelation chapter 1 verse 3, mapalad yung nakikinig, mapalad yung bumabasa at tumutupad ng aklat ng hula na ito. Nangyari po ipatotoo na paniniwalaan natin, may relasyon tayong lahat. Ilan man ang tawagin niya sa silangan, kanluran, timog at silaga, siya nagko-convert sa atin ng paniniwala. Kaya ito po yung spiritual transformation na nahahayag na sa social media. Wala siyang itinatangi, any religion, bakla, tomboy, ano mang uri tayo. Wala siyang itinatangi. Hindi niya tinitignan yung gender natin. Hindi niya tinitignan kung ano man yung natapos natin dito sa sanlibutan. Kasi darating yung panahon sa pagparito ng Panginoong Jesucristo isasawala niya ang karunungan ng sanlibutan. Isasawala niya ang kabutihan ng sanlibutan. Kaya po ang Diyos lang ang mabuti.
kilalanin natin yung ating tunay at isang Diyos na tagapagligtas na si Kristo Jesus na binuhay na maguli in the third day. Meron tayong perfect relation. Maliwanag po ba? Amen. Kasi pag-aralan natin mabuti, bulay-bulayin na natin yung nangyayari sa buong mundo. Ano po? Talagang mapanganib na ang panahon ng kawakasan. Naunawaan po natin yung imbitasyon sa lahat ng mga iniimbitahan sa isang napakadakilang selebrasyong nagaganap sa panahon ng kawakasan. Amen. Ito na po yung panahon ng kawakasan na iniimbitahan na yung mga panauhin sa kasalang magaganap. Yung huling hapunang magaganap. Ang pagkain inihanda sa atin, spiritual na pagkain, hindi po literal. Spiritual po itong i-apply natin na paniniwalaan. Amen po ba? Amen. May babasahin po ako sa aklat ng Hebrew chapter 12 verse para matyak natin yung imbitasyon sa atin lahat. Ano po? Subaybayan nyo kami sa Book of Isaiah chapter 2. Basahin natin yung whole chapter and Book of Micah chapter 4. Pupunta ako dito sa Hebrews chapter 12 verse 22 upang masigurado natin yung nag-iimbita talagang lahat ng pinagkakalooban ng tatak ng patotoo na nag-iintay at nagbabantay ang may katiyakan sa pagparito ng ating tagapagligtas na darat ng tayong iniingatan natin yung katwiran ng patotoo na binuhay siyang maguli in the third day. Amen po ba? Amen. Kaya tayo tinatawag upang tayo ay maglingkod na. Ipamuhay na natin yung patotoo na nangyari. Amen po ba? Amen. Ipamuhay na natin yung paniniwala na meron tayong patotoo na pinaniwalaan na nangyari na binuhay siya in the third day. May relasyon tayong lahat. Ang sabi sa Hebrews chapter 12 verse 22, datapwat nagsilapit kayo sa bundok ng Sayon, sa bayan ng Diyos na buhay, ang Jerusalem, sa kalangitan, at sa mga di mabilang na hukbo ng mga anghel. Saan tayo pinalalapit? Sa bundok ng Sayon. Yan po ang pinag-aharian ng Panginoong Jesucristo, yung lahat ng iniimbitahan na paniniwalaan natin yung nag-iimbita na espiritu, walang laman, walang mga buto. Saksi niya tayo na binuhay siyang maguli in the third day. Maliwanag po ba na ang sayon na tinatawag nakaharian tayong mga mananampalataya. Tayo mag-a-apply dito Ipamumuhay natin yung katwiran ng patotoo ng ating tagapagligtas at manunubos. Na kaya siya isinubo na alipin tayo ng walang kabuluhang paniniwala na sanlibutan. Galatia chapter 4 verse 3 and 4. Roma chapter 11 verse 32. Ikinulong tayo sa ilalim ng sumpa ng aral na sanlibutan upang ang Diyos ay mahabag sa dapat niyang kahabagan. Maliwanag po ba? Amen. Kaya isinuboy anak Naawa siya sa mga mapapahamak Kasi pagparito ng anak, Judgment Day na. Amen po ba? Amen. Ang pangkahalatang pulong at iglesia ng mga panganay na nakatala sa langit. Tignan niyo yung lahat ng iniimbitahan na paniniwalaan yung nag-iimbita, yung ating tagapagligtas na si Kristo Jesus. Nasaksi tayo sa pagkabuhay niya maguli sa ikatlong araw. At sa Diyos na hukom ng lahat ng mga espiritu ng mga taong ganap na pinasakdal. Perfect yung pinasakdal sa paniniwalang espiritual. Amen po ba? Amen. Tayo ang pangkahalatang pulong at iglesia ng mga panganay. Hindi tayo bunga sa pagkapanganay. Ang ating tagapagligtas ang panganay na nilalang niya, na binuhay niya maguli in eternity. Nangyari po yan.
Amen po ba? Amen. Libong taon na nakalilipas. At kay Jesus na tagapamagitan ng bagong tipan at dugong pangwisit na nagsasalita ng lalong mabuti kaysa dugo ni Abel. Tignan niyo po. Lalong mabuti kaysa dugo ni Abel. Kaya, pag-ingatan natin na huwag tayong tumanggi doon sa nagpapahayag ng kabutihan ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus. Kasi kung tatanggihan natin yung ginamit niyang tao katulad nyo, wala nang natitirang hangin sa atin. Amen. Huwag niyong tatanggihan ito dahil hindi na natin matatakasan yung pasimulang aral ng sanlibutan pag tinanggihan pa ho natin itong ipinapahayag na katotohanan sa social media na walang bayan. Amen po ba? Amen. Amen. Pag-ingatan ninyong kayo'y huwag tumanggi sa nagsasalita. Eto ho, napakalinaw. Kung walang isinugo na katulad yung tao, wala kayong maririnig na ipapangaral na katotohanan. Amen po ba? Amen. Dahil talagang marami nang naparitong kasuklam-suklam at mga sinungaling at karumal-dumal. Maliwanag po ba sa atin? Amen. Hindi natin matatakasan ang pagkakaalipin ng sumpa ng aral na sanlibutan kung wala siyang gagamitin katulad yung tao na ipapahayag ang hula ng mga banal na propeta na pinatunayan at pinagtibay ng mga banal na apostol sa mga iniimbitahan ng ating tagapagligtas. Napasakot na tayo sa katwiran ng pagkabuhay niya maguli in the third day. Amen po ba? At siya ang nagpapalago at nagpapasagana ng ating paniniwala upang magkaroon na tayo ng katiyakan at pag-asa sa pag-iintay at pagbabantay natin na sa muli niyang pagparito'y may babalikan siyang maluwalhating iglesia na walang dungis at kapintasan o kulubot man. Narinig niyo yung imbitasyon kanina doon sa Hebrews chapter 12 verse 22, datapwat nangagsilapit na kayo sa banal na bundok ng Sayon na bayan ng Diyos na buhay. Ang bayan po ng Diyos na buhay, tayong mga mananampalataya na may mga relasyon tayo na binuhay siyang maguli in the third day. Maliwanag po na nangyari po yung patotoo na paniniwalaan natin. Kaya napapakinggan nyo yung nangangaral na nagsasalita na ginamit na katulad yung tao na ibinuka ang aking labi sa lahat na sinabi ng Panginoon Diyos sa mga banal na propeta na pinatunayan ng mga banal na apostol ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta na paniniwalaan natin na yung ating tagapagligtas ay espiritu, walang laman, walang mga buto, na binuhay siyang maguli in the third day, nahayag ang kanyang pagka-Diyos. Amen po ba? Amen. So, naunawaan na natin na kung bakit yung nangangaral sinabi dito sa Hebrews chapter 12, verse 25, na pag-ingatan ninyong kayo'y huwag tumanggi sa nagsasalita upang matakasan natin yung walang kabuluhang ipinamuhay natin na paniniwala. Amen po ba? Amen. May pagsisisihan tayo. May napakinggan tayong katotohanan na ipinangaral sa social media na magpapalaya sa atin sa pagkakaalipin ng kasalanan ng sanlibutan. Ang kasalanan po ng sanlibutan na pagsisisihan natin, biktima tayo ng aral ng sanlibutan. Diyan tayo napailalim ng sumpa. Kaya naalipin ang kasalanan ng lahat ng mga tao sa buong mundo. Amen po ba? Amen. Unawain natin mabuti. Ano po? Sapagkat kung hindi makatanan ang mga nagsitanggi sa nagsasalita sa kanila sa ibabaw ng lupa, ay lalo pa tayong hindi makakatanan sa nagsisihiwalay doon sa nagbalitang buhat sa langit. Tignan nyo. Paano pa tayo makatatanggi kung hindi natin pakikinggan at uunawain at paniniwalaan yung pinapahayag sa social media? Ito po, yung kung hindi makakatanan ang mga nagsitanggi sa nagbabalita sa kanila sa ibabaw ng lupa, ay lalo pa tayong hindi makakatanan sa
hiwalay. Kung hiwalayan pa natin itong nagsasalita sa inyo, na wala namang bayad, libre ito. Amen po ba? Amen. Ito po yung regalo sa ating lahat sa buong mundo. Transparent po ito. Hindi po kayang hangganan o hindi kayang talian ang salita ng Panginoon Diyos dahil ang Diyos ay pag-ibig. Gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan. Ibinigay niya yung buktong niyang anak upang ang sino mang sa Kanya ay maniwala huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. John 3:16. Ang sumampalataya ay hindi hahatulan. Ang hindi sumampalataya ay hahatulan at parulusahan. Amen po ba? John 3:16, 17, and 18. Naunawaan po natin, yung hindi maniniwala, may parusa. Yung maniniwala, wala ng parusa, wala ng hatol. Kaya po walang bayad dito, libre po ito. Hindi kayo magdududa sa napapanood nyo sa social media. Ang itinala pong kaharian dito, yung pong gaganap, yung pong ipamumuhay natin yung katwiran na binuhay siyang maguli in Duterte. Tayo po yung tinawag niya rito na kaharian, na itinala niya na sa langit, tayo yung bunga sa pagkapanganay. Kung gayon, kung bunga tayo sa pagkapanganay, tayo ang mabangong samyo at hain at amoy sa Panginoon Diyos. Ano po? Amen po ba? Amen. Naunawaan na po natin na huwag natin tatanggihan yung nagpapahayag sa social media upang matakasan natin yung walang kabuluhang lakad ng paniniwala na pinagis na natin sa mundo. Maliwanag na may pagsisisihan na tayo ngayon. Siya nagpapatibay at nagpapatatag ng ating paniniwala. Amen po ba? Siya nagpapasagana. Ang Panginoong Jesucristo ang nagpapalako. Tayo bukirin niya. Tayo sambahayan niya. Tayo gusali niya. Tayo templong banal niya. Amen po ba? Tayo ang itinala niya sa langit na iglesia ng banal na bundok ng Sayon. Amen po ba? Amen. Mag-ahari po ang Panginoong Jesucristo sa puso ng bawat individual na mananampalataya. Ngayon at magpakailan-kailan pa man. Kaya hindi pwedeng talian ang salita ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus. Kaya pinapangaral ito ng puspos ng pag-ibig sa lahat ng mga tao na walang itinatangi. Amen po ba? Dahil talagang mapangalim na ang panahon ng kawakasan. So lilipat po ako sa Book of Santiago, chapter 1, verse 26 to 27. Pakisubaybayan nyo kami at pakibasa din natin para mamulat po tayo. Ano po? At nang dumaloy ang espiritu ng pagkaunawa na magpapatibay at magpapatatag sa ating pananampalataya. Tama po ba? Amen. Kasi siya nagpapalago, siya gumawa ng tipan eh. Siya gumawa ng kobinan, tayo naman ang tutupad ng kobinan. Amen po ba? Amen. Natupad yung sinabi ng Panginoon Diyos sa mga banal na propeta, pinatibay at pinatatag ng mga banal na apostol sa atin na mga tagapagmana ng kanyang pangako. So, tayo bang inheritance? Amen po ba? Amen. Kaya ang covenant para sa mga iniimbitahan at tinatawag na sa panahon ng kawakasan. Amen po ba? Makilala nung tunay na mga iglesia na tatataan ng binhi ng patotoo na binuhay siyang maguli sa ikatlong araw eh. Yung babalikan niya, may mga tatak ng binhi ng patotoo eh. Mga saksi sa pagkabuhay niya maguli. Amen po ba? Amen. Kaya napakadakilang selebrasyon nitong araw ng Sabat na inihanda niya sa mga pinagiging ganap niya sa panahon ng kawakasan. Pinagiging banal tayo sa paniniwalang espiritual na mga saksi nagpapatotoo sa pagkabuhay niya maguli. Sino po ang gumawa ng panselyo? Di po ba't yung ating tagapagligtas? Kaya nagkaroon tayo ng relasyon lahat. Bautismonado tayong lahat. Napailalim tayo sa katwiran ng patotoo ng ating tagapagligtas. Amen po ba? Amen.
So ito po yung babasahin ko sa 1 James chapter 1 verse 26 to 27. Unawain po natin mabuti, ano po, malalim at talagang puspos ng hiwaga at talinghaga ang banal na kasulatan. Kung ang sino man ay nag-iisip na siya relihiyoso, maliwanag po, samantalang hindi pinipigil ang kanyang dila, kundi dinadaya ang kanyang puso, ang relihiyon ng taong ito ay walang kabuluhan. Bulay-bulahin po natin. Kung sino man ay nag-iisip na siya relihiyoso. Amen po ba? Amen. Samantalang hindi pinipigil ang kanyang dila, kundi dinadaya ang kanyang puso, ang relihiyon ng taong ito ay walang kabuluhan. Sa papanong paraan tayo binibigyan ng karunungan at kaalaman upang mapag-unawa natin yung isinulat ni Apostol Santiago sa mga gaganap at tutupad nito sa mga maniniwala. Sa paano tayo binibigyan ng kaalaman upang makilala natin itong sinasabi na kung ang sino man ay nag-iisip na siya relihiyoso samantalang hindi nagpipigil ng kanyang dila. Saan po ba sinasabing hindi ito nagpipigil ng kasasalita? Kasi sabi ng Panginoon Diyos, huwag gagamitin sa walang kabuluhan yung kanyang pangalan. Alamin natin kung saan ba may kabuluhan yung pangalan ng Diyos na gagamitin natin sa pangalan ng Jesucristo na ating tagapagligtas. Amen po ba? Amen. Kundi dinadaya ang kanyang puso, ang relihiyon ng taong ito ay walang kabuluhan. Kapag hindi batay sa sinabi ng Panginoon Diyos sa mga banal na propeta at pinatibay at pinatatag ng mga banal na apostol ang katuparan ng kanilang hula, ang relihiyon ng taong ito ay walang kabuluhan. Amen po ba? Amen. Kapag hindi batay sa hula ng mga banal na propeta na pinatunayan ng mga banal na apostol ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta, kapag hindi batay sa isang relihiyosong tao na walang pinaniniwala ang hula, ang taong relihiyosong ito'y walang kabuluhan. Maliwanag po ba sa atin? Naunawaan natin. Amen. Verse 27. Ang dalisay na relihiyon at walang dungis. May dalisay na relihiyon, kapatid at kaibigan. Ikaw yon at ako yon. Amen po ba? Amen. At ano ang pangalan ng dalisay na relihiyon? Nadinig natin kanina sa Hebrews 12 verse 22 Dadapwat nangagsilapit na kayo sa banal na bundok ng Sion, sa bayan ng Diyos na buhay. O, meron palang dalisay na relihiyon na. Amen po ba? Amen. Amen. Lahat ng may relasyon na naniwala sa pagkabuhay na mag-uli, ang dalisay na relihiyon. Amen po ba? Amen. Ano sabi doon sa Revelation chapter 22 verse 18, 19 up to 20? Pakibasa nga, mga kapatid at kaibigan, napaka-sensitive po ng kalooban ng Panginoon Diyos Aming sinaksihan sa bawat taong nakikinig sa mga salita ng hula ng aklat na ito. Nakikinig po yung mga taong nakikinig sa mga salita ng hula ng aklat na ito. Kung ang sino man ay magdagdag sa mga ito, ay daragdagan siya ng Diyos ng mga salot na nakasulat sa aklat na ito. Naunawaan po natin to all listeners and partakers and participants in the name of Jesus and the resurrection. Sinabi ni Apostol Juan sa kanyang sulat sa Book of Revelation chapter 22 verse 18, aking sinaksihan sa bawat taong nakikinig sa mga salita ng hula ng aklat na ito, sa bawat taong nakikinig.
ng salita ng hula ng aklat na ito. Amen po ba? Sa sino mang mga taong nakikinig ng aklat ng hula na ito na ipinapahayag, kung ang sino man ay magdagdag sa mga ito, amen po ba? Kaya bawal dagdagan ng banal na kasulatan eh. Amen po ba? Amen. Napaka-sensitive, ano po? Ay daragdagan siya ng Diyos ng mga salot na nakasulat sa aklat na ito. Tignan niyo po ang magdagdag sa covenant ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo na ating paniniwalaan. Yung magdagdag po wala na siyang itinatangi kahit sino ng mangangaral ito. Yung magdagdag po ng hula ng aklat na ito. Ang sinabi po rito, kung ang sino man ay magdagdag sa mga ito, ay daragdagan ng Diyos ng mga salot na nakasulat sa aklat na ito. So nakatatakot, amen po ba? Nakatatakot sa sino mang mga mangangaral na nagdaragdag ng aral sa hula ng aklat na ito. Daragdagan naman ang salot ng Diyos. Ano po? Ito pa lang, lumaganap na pandemya, natatakot na ang buong mundo sa salot. Kaya nagkakaroon tayo ng face mask, ano po? Kung minsan papasok tayo sa mga mall, naka-face shield pa tayo. Talagang nakatatakot, social distancing, bawal magkahawahan, ano po? Dahil lumilipod yung salot. How much more na sino mang mangangaral ang magdagdag sa aklat ng hula na ito ay daragdagan ng salot ng Panginoon Diyos. Nakatatakot. Amen po ba? Amen. So, paano ba tayo binibigyan ng karunungan, ng kaalaman upang matiyak natin na ang ipinapangaral ko sa inyo ay walang dagdag, walang bawas, perfect. Amen po ba? Amen. Upang matiyak ng sino man na nakikinig or followers, listeners ng Panginoong Jesucristo. Balansyado po. May hula ng mga banal na propeta kung ipinapahayag sa inyo na pinatunayan ng mga banal na apostol yung katuparan ng hula ng mga banal na propeta. Nangyari po yung ipinapangaral ko sa social media. Amen po ba? Amen. Transparent po ito, ang Diyos ay pag-ibig. Nangyari po yung hula. Nakasama ng mga banal na apostol, nakausap nila, nahipo nila, nakita nila, nagsalita yung Espiritu sa kanila. Inapoint sila upang ipangaral ito sa mga tagapagmana ng kanyang pangako ng buhay na walang hanggan. Nasaksihan natin yung nangyaring hula na binuhay siyang maguli in the third day. Amen po ba? So perfect. Balance yung pinapangaral ko sa inyo. May katuparan ng hula at merong testimony ng mga banal na apostol. So, walang dagdag, walang bawas, balansyado. Amen po ba? Amen. Kaya nag-iintay tayong lahat ng katuparan magaganap sa atin sa panahon ng kawakasan. Na siya ang may kapangyarihan na gawin niya tayong mga sakdal sa paniniwala. Amen po ba? Amen. Jesus Christ is the author and finisher of our faith. That is the foundation of our faith, Jesus Christ. Binuhay siyang maguli. May relasyon tayong lahat. Lahi niya tayo sa pagbabagong lahing spiritual. Amen po ba? People of Zion, nationwide, worldwide. Amen. So nakagagalap po na mahayag sa buong mundo ang kabutihan at kagandahang loob magpakailan-kailan pa man ang Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo na ating paglalaga ng paniniwala na may patotoo tayong pinaniniwalaan na tumatahan yung katuwiran ng patotoo sa puso't isip natin, nahayag sa labi natin at hindi nawawala yung katuwiran ng patotoo sa labi natin. Ano po? Amen po ba? Amen. Mga kapatid at kaibigan na nangalat sa silangan, kanluran, timog at silagan. Kapayapaan ay sumaating lahat sa pag-iintay at pagbabantay natin na datnan tayo mga tapat at mabuting katiwala. Nakuha natin yung mga hindi daragdagan ng salot. Meron tayong paniniwala ang hula ng mga banal na propeta na pinatunayan ng mga banal na apostol na katuparan ng hula ng mga banal na propeta
nangyari po yung hula. Amen po ba? Amen. 1,000 years ago na ang nakalilipas, mga kapatid at mga kaibigan, ng mangyari yan. Kaya wala tayong maipagmamalaki sa ating sarili, kundi ipagmalaki natin yung ating tagapagligtas na gumawa ng covenant upang ito'y ipamuhay natin at paniwalaan natin na yung ating tagapagligtas ay espiritu, walang laman, walang mga buto. Pinatunayan ng kanyang Ama ng buhayin siya maguli in the third day, at lahat ng mga tao na nakakarinig ngayon sa katuwiran ng patotoo hahatulan ang masama at mabuti, ang mananampalataya at di mananampalataya. Amen po ba? Amen. Balansyado po siyang magbigay ng revelasyon nationwide, worldwide. Dito lang po niyo madidinig sa banal na bundok ng Sayon ang tinig ng pakakak, dahil dito lang ihipan ang tinig ng pakakak sa Book of Joel chapter 2 verse 1. Hipan ninyo ang pakakak sa Sayon, magpatunog kayo ng hudyat sa aking banal na bundok. Makinig ang lahat ng nananahan sa lupain, sapagkat ang kaarawan ng Panginoon ay malapit nang dumating. Diyan din pinapupunta yung mga iglesia na naligaw at nadaya ng aral ng sanlibutan. Amen po ba? Pakibasa natin yung Book of Joel chapter 2 up to the last chapter. Amen po ba? Amen. Para mapuspos tayo ng karunungan, ng paniniwala, ng pag-asa, ng pag-ibig, ng kagalangan sa paghihintay at pagbabantay, na siya ang nagpapasagana ng paniniwala sa lahat ng iniimbitahan niya sa huling hapunan, na siya rin ang nagayak sa lahat ng mga iniimbitahan niya sa panahon ng kawakasan. Tao rin akong katulad nyo na imbitado sa kasalang magaganap. Amen po ba? Amen. Iisa lang ang pinagmamapuri ko, ang Panginoong Jesucristo na humirang at tumawag sa atin lahat. Kaya mga kapatid at mga kaibigan, hindi kayo magdududa sa akin dahil masusubaybayan nyo kami. Ang ginagamit namin Bible, King James Version International. Amen po ba? Amen. Yung tutupad ng patotoo na saksi na binuhay siya maguli in the third day, ang kaharian niyang itinayo, na itinala niya sa langit ang pagpupulong natin ng araw ng Sabat. Nangingilin at namamahinga na tayo sa mga walang kabuluhang paniniwala ng sanlibutan at kinapupuutan na natin ang paniniwala ng sanlibutan. Ngayon ay itinakda niya na tayong maluwalhating iglesia na walang dungis at kapintasan o kulubot man, na sa panahon ng kawakasan, ang bawat isa na magiging participant ng Panginoong Jesucristo ay nilalang niyang katulad niya. Amen po ba? Amen. Romans chapter 8 verse 29. Yan po yung pagpapatunay na nakarelated yung verse sa i-apply natin ang paniniwalaan natin. Magpakatatag na tayo, magpakalalaki na tayo sa panahon ng kawakasan. Magpakababae na rin tayo, mga kapatid at kaibigan. Talagang itong panahon ng kawakasan marami ng mga tanda ng kababalaghan sa muli niyang pagparito. Amen po ba? Amen. At kung ang sino man ay mag-alis sa mga salita ng aklat ng hula na ito, sino mang mangangaral ang mag-alis? Ano po? Napaka-danger. At kung ang sino man ay mag-alis sa mga salita ng aklat ng hula na ito, ay aalisin ng Diyos ang kanyang bahagi sa punong kahoy ng buhay. At sa bayang banal na nakasulat sa aklat na ito, hindi ubrang aalisan ng katuparan yung hula ng mga banal na propete. Amen po ba? Ang sabi dito ang kung sino may mag-alis na salita, at kung ang sino man ay mag-alis sa mga salita ng aklat ng hulang ito, kahit sino nangangaral, alisan lang ito ng kapraso sa hula ng mga banal na propeta. Ang sabi rito aalisin ng Diyos ang kanyang bahagi sa punong kahoy ng buhay at sa bayang banal na nakasulat sa aklat na ito. Ano po pangalan ng bayang banal na nakasulat sa aklat na ito?
Narinig nyo kanina yung hula ni Propeta Isaias, at ang Panginoon ay lilikha sa langit ng buong tahanan ng iglesia ng banal na bundok ng Zion. Hebrews chapter 12, verse 22, Datapwat, nakagsilapit na kayo sa banal na bundok ng Sion, na bayan ng Diyos na buhay. Kaya huwag natin tatanggihan yung nagpapahayag sa social media, mga kapatid at kaibigan. Amen po ba? Amen. Para sa atin na ito eh. Walang bayad dito. Ito yung regalo sa atin. Ang pakikinabangan natin dito, buhay na walang hanggan. Amen po ba? Amen. Masarap paghintay na nagtitiis, na may inihintay tayo. Na kung mahayag yung tagapagligtas natin, eh, mahayag din tayo katulad niya. Sinabi po ba niya yan? Buksan natin sa Roma chapter 8, verse 29. Colossians chapter 3, verse 4. Pakisubaybayan niyo po kami, saliksik natin doon. Ang buhay na walang hanggan, meron pong patotoo na pinaniniwalaan na nangyari yung hula. Sinabi ng ating tagapagligtas yan. Amen po ba? Amen. Kaya po, hindi nawawala ng kabuluhan itong pinagtitiisan natin. Ipinamumuhay natin yung patotoo. Naglalakbay tayo sa mundo na meron tayong paniniwala sa ating tagapagligtas. Nasaksi niya tayong tapat na binuhay siyang mag-uli in return day. Amen po ba? Amen. Siya po ang nag-iimbita sa ating lahat. Katulad nyo rin akong tao na gumaganap ng hula ng aklat na ito, na ginamit niya akong kasangkapan upang ibukay labi ko sa hula ng mga banal na propeta, na sinaksihan ng mga banal na apostol, ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta. Mayroon tayong nangyari na hula na pinaniwalaan. Amen po ba? Sakto. Amen. Sakto po, ano? Wala tayong inalis ditong salita sa hula. Natupad sa atin yung hula. Amen. Na tayo ang hinirang at tinawag at pinili na itinayong kaharian na itinalama sa langit. Kaya nga po, sa pangkahalatang pulong ng mga iglesia na bunga sa pagkapanganay na pinasakdal sa Espiritu, mga kapatid at mga kaibigan, sa lahat ng nakikinig, unawain natin mabuti. Hindi po kayang tumbasan ito ng ginto at pilak. Ano, amen po ba? Kasi lahat ng nakikita nating material ay pawang lilipas at nasisira at nabubulok. Kaya napaka-selan na huwag daragdagan, huwag babawasan ang nakasulat sa aklat ng hula na ito. Amen po ba? Amen. At talagang magliliwanag ang katotohanan dahil meron tayong hula na natupad at nangyari, na pinaniwalaan natin yung sinaksihan ng mga banal na apostol na nakakita ng pangyayari, na tayo naman na mga iniimbitahan ngayon na wala siyang itinatangi, bakla o tomboy, iniimbitahan niya na at pagsisihan na natin at magpakalalaki na tayo at magpakababae na tayo sa panahon ng kawakasan. Tatandaan natin na ang nilalang ng Panginoon Diyos sa pasimula ay si Adan na galing sa alamok. At si Eva naman ay galing sa tadyang ni Adam. So dalawa lang yung nilika, na isang laman, isang lalaki at isang babae. Kaya sa lahat ng iniimbitahan, ito na yung panahon ng pagsisisi. Pagsisihan na natin yung walang kabuluhang aral ng sanlibutan. At kung ano man yung katangian ng gender natin, binibigyan tayo ng pag-asa at pagkakataon pa na magpakalalaki na tayo at magpakababae upang makamit natin yung putong na walang hanggan. Amen po ba? Amen. So darako na ako dito sa aklat ni Apostol Santiago sa chapter 1 verse 27. Ano po? Ang sabi ng mga ibang nangangaral, hindi mahalaga ang relihiyon, kundi yung relasyon. Ngayon, inalis na ba nila itong dalisay na relihiyon sa nakasulat sa aklat ng Santiago? Ang sabi dito, ang dalisay na relihiyon at walang dumi sa harapan ng ating Diyos Ama ay ito. Ayan.
Mananagot yung nakakaral na inaalis na relihiyon. Ang mga iniimbitahan na may relasyon na nagpapatotoo na binuhay siya maguli in the third day, ang dalisay na relihiyon. Amen po ba? Amen. Bago tayo itayong dalisay na relihiyon at walang dungi sa harapan ng ating Diyos Ama, ay ito. Nakukuha natin, naunawaan natin. Magkakaroon tayo ng relasyon upang tayo'y maging matibay at matatag na relihiyon. Amen po ba? Amen. Ano ang pangalan ng relihiyon na itinayo? Na bagamat maraming sangkap ang kanyang gusali, maraming sangkap ang kanyang katawan, maraming sangkap ang kanyang bukiri, maraming sangkap ang kanyang templo. Anong pangalan lahat nitong napakaraming grammar na naririnig nyo ngayon? Anong pangalan ng bahay ng Panginoong Jesucristo na ang puno ng bahay ng mga iglesia ay tagapagligtas natin? At tayo ang dalisay na relihiyon na pinadadalaw ngayon sa panahon ng kawakasan. Ano ang pangalan ng relihiyon na nakatala sa langit na nagpupulong tuwing araw ng Sabat? Diyan po maghahari ang Panginoong Jesucristo magpakailan-kailan pa man sa banal na bundok ng Sayon. In Book of Micah, Book of Micah, chapter 4, verse 7. Pakisubaybayan niyo po kami. Pakibasa natin para masatisfy tayo. Amen po ba? Isa lang po ang pangalan ng dalisay na relihiyon na nakatala sa langit. Iglesia ng banal na bundok ng Sayon. At siya po ang nagtayo sa atin lahat. Lahat ng tinawag niya na maglalagat na ng paniniwala, na saksi na binuhay siya maguli in the third day. Tayo po ang dalisay na relihiyon na i-record niya na sa langit. Amen po ba? Amen. Napakabalad ng mga individual na iniimbitahan sa isang piging na magaganap at kasalang magaganap sa pag-iintay natin sa muli niyang pagparito. Dahil tayo yung may mga relasyon na itinayong dalisay na relihiyon na walang luis at kapintasan o kulubutman na ipinadadalaw na sa panahon ng kawakasan sa mga iniimbitahang mga iglesia na nangalat sa Silangan, Kanluran, Timog at Hilaga. Amen po ba? Amen. Isa lang po ang dalisay na relihiyon na nakatala sa langit, Iglesia ng banal na bundok ng Sayon. Meron pong sinabi ang Panginoon Diyos sa mga banal na propeta na matutupad sa atin na mga mag-a-apply ng paniniwala na saksi tayo na binuhay siya magmuli in the third day. Amen po ba? Amen. Individual, may relasyon tayong lahat. Ngayon, nung tayo ay nagkarelasyon, natatag tayo na matibay, na hindi matitinag, na kaharian. O di yung kaharian, relihiyon. Amen po ba? Amen. Huwag natin tatanggalin yung nakasulat dito. Amen po ba? Amen. Ituro natin to ng maliwanag doon sa mga listeners at mga partakers upang lumago yung karunungan ng kanilang paniniwala sa kanilang puso't pag-iisip. Amen po ba? Amen. At makatiyak na sa pag-iintay at pagbabantay na meron ng selyo ng patotoo sa puso't isip, may tatak na ng patotoo na babalikan na ng ating tagapagligtas. Nabubuhayin yung mga nakatulog na mga kapatid nating mananampalataya at tayo mga nakatira na mga nakatayo na gumaganap ng hula ng mga banal na propeta na perfect, sakto, walang dagdag, walang bawas. May katiyakan tayo sa pag-iintay sa muli niyang pagparito. Dahil siya rin mismo na tagapagligtas natin ang nagtatak sa puso't isip natin ng patotoo. Amen po ba? People of Zion, nationwide, worldwide. Amen. Kaya po transparent ang pangangaral ng mabuting balita ng kaligtasan na nanggagaling sa banal na bundok ng Zion ng kaligtasan at kapayapaan ng sino ang nakakarinig ng mga iglesia na nangalat sa Silangan, Kanluran, Timog at Hilaga. Unawain natin mabuti sapagkat ito na yung panahon ng pagpasok natin sa dakong kabanal-banalan. Na ang dakong kabanal-banalang papasukin natin dito ay yung katwiran ng hari ng mga hari.
At Panginoon ng mga Panginoon na binuhay siyang maguli in the third day. Amen po ba tayo? Amen. Ang dalisay na relihiyon at walang dungis sa harapan ng ating Diyos at Ama ay ito: dalawin ang mga ulila at mga babaeng bawo sa kanilang kapigatian at pag-ingatang walang dungis ang kanyang sarili sa sanlibutan. O, sa paniniwala, may ingatan natin na walang dungis yung ating ipinamumuhay na paniniwala. Nasaksi tayo na binuhay siyang maguli in the third day. Amen po ba? Amen. Ito yung ipinamumuhay natin sa ating sarili, paniniwala na ginawa ng ating tagapagligtas na binuhay siyang maguli in the third day. Amen po ba? Amen. May ingatan natin yung ating sarili sa paniniwalang espiritual. Tama po ba? Amen. Mananagot po yung nag-aalis ng relihiyon, kundi ang pinatitibay na lang ay relasyon. Mananagot sa Panginoon Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus. Dahil ito na yung judgment day. Amen po ba? Amen. Dahil siya din ang nagsalita nito. Pananagutan ang sino mang nangangaral ang mag-alis ng hula ng aklat na ito. Amen po ba? Amen. Maraming salot na darating po sa nag-aalis ng aklat ng hula na ito. Yun namang daragdagan ng salot. Yung nag-aalis naman aalisin na siya sa bayang banal ng Diyos. Amen po ba? Amen. Hindi na siya makakapasok sa bayan ng Diyos ng buhay. Naunawaan natin na yung dalisay na relihiyon tayong mga kalipunan ng mga mananampalataya na maniniwala sa ating tagapagligtas na binuhay siyang maguli in the third day. Na meron tayong pinagsasaligang hula ng mga banal na propeta at pinagtibay ng mga banal na apostol, yung hula na pinaniniwalaan natin. Ephesians chapter 2 verse 20 to 21. Di po ba tayo tutupad ng pinagsasaligan na ginawa ng ating tagapagligtas? Tayo maniniwala na binuhay siyang maguli in the third day. Di po ba yan ang hula ng mga banal na propeta na iniligtas niya tayo? Paniniwalaan natin yung tagapagligtas natin na espiritu, walang laman, walang mga buto, binuhay siyang maguli in the third day. Naliliwanagan na tayo, mga kapatid at kaibigan, sa hula ng mga banal na propeta na mayroong talisay na relihiyon, yung iniimbitahan na maniniwala sa ating tagapagligtas na siya yung nag-iimbita sa atin sa panahon ng kawakasan. Siya yung dumadalaw sa atin sa buong sanlibutan na napapakinggan natin ang kanyang tinig. Na pinapahayag na ang hula ng mga banal na propeta at pinatunayan na ng mga banal na apostol sa mga iglesia na nangalat sa buong sanlibutan ang katotohanan. Naramdaman po ba natin na hindi madali ang kaligtasan? Kaya kung ang sino man ay nag-iisip na siya relihiyoso, samantalang hindi pinipigil ang kanyang dila, ano po? Ang relihiyosong ito'y walang kabuluhan. Ngayon, kung iniisip pa natin na tayo relihiyoso, meron tayong hula ng mga banal na propeta na pinaniwalaan na nangyari yung hula. Pinagtibay ng mga banal na apostol, yung katuparan ng hula ng mga banal na propeta, nangyari po yung hula na paniniwalaan natin. Amen po ba? Amen. Sakto, walang dagdag, walang bawas. Nakuha po natin, naunawaan na natin yung dalisay na relihiyon. May perfect religion. At hindi nga po sa kaisipan nito ng tao manggagaling kundi sa sariling pag-iisip ng Panginoon Diyos manggagaling yung perfect religion. Na ang lahat ng ito ay kay Kristo Jesus din naman. Amen po ba? Amen. Magsikuha rin naman kayo ng pag-iisip na kay Kristo Jesus din naman. Naunawaan po natin. Para nakuha natin yung pag-iisip ng ating tagapagligtas, subaybayan natin yung hula ng mga banal na propeta na pinatunayan ng mga banal na apostol, ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta. Sakto tayo, walang dagdag, walang bawas.
Kaya perfect religion ang iglesia ng banal na bundok ng Zion. Amen po ba? Amen. Sa sariling pag-iisip ng Panginoon Diyos po yan, na kay Kristo Jesus din naman. Paniwalaan natin yung ating tagapagligtas upang yung pag-iisip niya mapasa atin. Amen po ba? Amen. Sinabi niya na sa mga banal na alagad Ting pupunta sila sa Jerusalem, ipapapako siya sa krus, tanda na pagtutubusin ang kasalanan ng marami. In the third day, bubuhayin na siyang maguli sa makasalanang sanlibutan. Nangyari po yan, hindi pa tayo tao. At ang iglesia ng banal na bundok na Zion, maraming nakakarinig ngayon sinasabing bago. Hindi na po bago ang iglesia ng banal na bundok na Zion dahil hindi pa po tayo tao. Hula na ng mga banal na propeta. Ang lahat ng mga iniimbitahan ng mga panauhin ng Panginoong Jesucristo na paglalagakan natin ng paniniwala at pagkilala na saksi tayong lahat na binuhay siyang magmuli in the third day. Tayo po ang katuparan ng kanilang hula. Tayo ang mga iglesia ng ating Panginoong Jesucristo na sumasamba sa Espiritu at katotohanan na hinahanap ng ating Ama, yung tunay na mananamba. Amen po ba? Kasi maraming lumitaw na peking mananamba. Amen po ba? Amen. Yung tunay na mananamba, saksi na binuhay siyang maguli in the third day. Kaya nga tayo na hinahanap ng ating Ama na tunay na mananamba sa Espiritu at katotohanan. Wala nang hatol, yung tunay na mananamba. Pero yung peke, masisira pa po, masusunog yung peke. Dahil talagang dadalisayin sa paniniwala ang tunay na mananamba sa Espiritu at katotohanan. Amen po ba? Amen. Sundan natin yung reference sa Book of Santiago, chapter 1, verse 27. Pumunta tayo sa Efeso, chapter 5, verse 21. Pakisundan niyo po kami. Ito yung reference. Makikita nyo, sa King James Version, makikita nyo yung reference. James chapter 1, verse 27, yung reference niya, Ephesians chapter 5, verse 20. Pakipuntahan po natin yung Efeso. Pakibasa natin upang patuloy na lumago yung karunungan at paniniwala sa puso't isip natin. At ngayon laging nagpapasalamat sa lahat ng mga bagay sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo sa Diyos na ating Ama. Naunawaan po natin yung sulat ni Apostol Pablo sa mga iglesia, sa mga taga-Efeso. Ito yung reference ng James chapter 1 verse 27. At ngayon laging magpasalamat sa lahat ng mga bagay sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo sa Diyos na ating Ama. Napasakop kayo sa isa't isa sa takot kay Kristo. Saan tayo magpapasakop? Na may takot? Sa Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Ang hukom ng mga hukom. Dahil siya ang binigyan ng kapamahalaang humatol sa mga mananampalataya at di mananampalataya. Amen po ba? Amen. Verse 22, mga babae, pasakop kayo sa inyong sariling asawa na gaya sa Panginoon. Naunawaan po natin ito sa mga iglesia, sa mga bahay-bahay, sa buong sanlibutan. Yung mga babae, magpasakop sa kanilang asawang lalaki, gaya ng pagpapasakop natin sa Panginoong Jesucristo. Maliwanag po ba? Amen. Sapagkat ang lalaki, pangulo ng kanyang asawa, gaya naman ni Kristo na pangulo ng iglesia, na siya rin ang tagapagligtas ng katawan. Naunawaan natin na yung lalaki sa isang pamilya, pangulo ng isang pamilya yung lalaki. Pero sa spiritual na paniniwala, ang Panginoong Jesucristo, ang pangulo sa iglesia ng banal na bundok ng Zion. Tayo ang katawan niya. Amen po ba? Amen.
Sapagkat ang lalaki pangulo ng kanyang asawa, gaya naman ni Kristo na pangulo ng iglesia, na siya rin ang tagapagligtas ng kanyang katawan. O maliwanag na ang katawan ng ating tagapagligtas, tayong iniimbitahan na maniniwala na binuhay siya maguli in the third day. Maliwanag na po sa atin bawat isa yung napapakinggan natin, napapanood nyo sa social media. Ito yung regalo sa atin na walang bayad. Ang pakikinabangan natin dito, buhay na walang hanggang ipinangako sa atin na ito yung putong na ibinigay sa atin bawat isa. Kaya yung mga anak natin, turuan na natin kung paano tayo naligtas at huwag tayo mahiyang turuan yung mga anak natin at yung mga apo natin. Tayo na hinahanap na tunay na mananamba sa Espiritu at katotohanan ng mga saksi na binuhay siyang maguli. Amen po ba? Amen. Dahil maraming lumitaw na peking mananamba. Amen po ba? Dadapwat kung paanong ang iglesia ay nasasakop ni Kristo ay gayon din naman ang mga babae pasakop sa kanilang asawa sa lahat ng mga bagay. Kaya yung babae sumusunod sa asawang lalaki. Ngayon, ang iglesia naman sumusunod sa Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Amen. Ang kaligtasan po ay may patotoong pinaniniwalaan. Kaya magpasakop tayo sa ating tagapagligtas na si Jesucristo. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa gaya naman ni Kristo na umibig sa iglesia. O ano, bilin sa mga lalaki? Ibigin nyo ang ating mga bilin sa mga lalaki, ibigin natin yung mga pamilya natin, yung babae, yung asawang babae natin. Ito yung mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa, gaya naman ni Kristo na umibig sa iglesia. Isa lang yung umibig sa atin, sa iglesia ng banal na bundok na Sayon. Siya ang puno ng buong sambahayan ng banal na bundok na Sayon, yung ating tagapagligtas. Kaya pinakita pa nga sa pamilya ng mga lalaking may asawa, ibigin yung kanilang mga asawa, mahalin Dahil yung lalaki, provider ng pamilya. Amen po ba? Datapwat kung paano ang iglesia nasasakop ni Kristo, ay ganyan din naman ang mga babae pasakop sa kanyang asawa sa lahat ng mga bagay. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa gaya naman ni Kristo na umibig sa iglesia at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa kanya. Naunawaan po natin, ibinigay ng ating manunubos yung kanyang sarili upang yung kanyang iglesia ay i-raise up niya, i-restore niya sa paniniwalang espiritual. Meron tayong paniniwalaan na nangyaring hula na binuhay siyang maguli in the third day. Mga saksi tayo na kanyang katawan na yung ating tagapagligtas ang nag-alay ng buhay sa atin ng mga iglesia na nangalat sa buong sanlibutan. Amen po ba? Amen. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa gaya naman ni Kristo na umibig sa iglesia at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa mga iglesia. Wala pong ibang pangalan sa sinong na mga langit kundi sa pangalan ni Kristo Jesus natin ititiwala yung paniniwala natin. Amen po ba? Amen. At ang tagapagligtas natin ang binuhay na maguli na wala ng iba pang pangalan kundi ang Panginoong Jesucristo ang binuhay na maguli in the third day. Maliwanag po ba? Amen. Kaya mauhuli natin yung mga impostor Amen po ba? Yung mga nagdaragdag, mauhuli na natin ngayon. Nararamdaman nyo yung discerning spirit kung paano makakilala yung mga antichrist. Amen po ba tayo? Amen. Inalay niya ang kanyang sarili dahil sa maluwalhating iglesia sa banal na bundok ng Sayon. Kapatid at kaibigan, ikaw at ako, tayong lahat na sasaksi at magpapatotoo ang pinag-alayan niya ng kanyang sarili. Kaya naman ito na yung panahon para mag-confess tayo na sabihin natin na mahal natin ang Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Amen. Ang sabi niya, kung ako'y iniibig ninyo, susundin niyo yung utos ko.
Kung tunay na iniibig natin ang Panginoong Kristo, sundin natin yung utos. Alin yung utos? Ibigin natin ang Panginoon Diyos ng buong puso, buong pag-iisip, buong lakas at buong kaluluwa. At ibigin din natin ang ating kapwa na gaya ng ating sarili. Ito, ipahayag natin yung pag-ibig na sa buong mundo. Sundin natin yung utos. Yung utos po, pinako siya sa krus, tanda na pagtutubusin ang kasalanan ng marami. In the third day, binuhay na siyang maguli. Yan po yung napakadakilang utos na paniniwalaan natin. Naibig natin ang Panginoong Diyos na hindi natin nakikita. Amen po ba? Amen. Nangyari po yan, mga kapatid at mga kaibigan. Isa lang ang napakadakilang magagawa natin, magpakumbaba tayo, magpasakop tayo sa pamamahala ng ating tagapagligtas na si Kristo Jesus, na siya ang ulo ng iglesia. At tayo ang katawan niya. Amen po ba? Amen. Tayo ang maluwalhating iglesia na walang dungis at kapintasan, inihanda niya sa panahon ng kawakasan. Upang kanyang pakabanalin ito, na nilinis sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig na may salita. Tingnan nyo, may tubig na salita no? Yung pinanghugas Nakukuha po natin yung maluwalhating iglesia, yung banal na bundok ng Sayon. Siya ang may kapangyarihang luminis sa atin sa pamamagitan ng kanyang salita. Alin yung maruming nilinis sa atin? Para magliwanag sa puso't isip natin yung maruming nilinis sa atin. Alin po yung nilinis sa atin? Kaya tayo inihanda na maluwalhating iglesia na walang dungis at kapintasan. Yung maruming paniniwala po natin sa sanlibutan. Amen po ba? Amen. Hindi naman yung damit natin ang lilinisin dito Nakuha natin yung malalim na pinapaunawa sa atin ng Banal na Espiritu Santo sa pangalan ni Kristo Jesus na tumawag sa atin, na paglilingkuran natin yung tumawag sa atin. Sasaksihan natin yung tumawag sa atin. Naunawaan na natin kung saan tayo nililis sa paniniwalang espiritual. Biktima tayo ng pagsuway. Alipin tayo ng walang kabuluhan ng paniniwala ng sanlibutan na ipamuhay natin yan Yan ang nililinis sa atin ngayon. Amen po ba? Amen. People of Zion, nationwide, worldwide. Upang kanyang pakabanalin ito na nilinis sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig na may salita. Ito, natidinig ko yung salita, yung katwiran ng patotoo. Yan ang lilinis ng maruming lakad ng paniniwala natin. Kaya nililinis na tayo, mananahan na sa puso't isip natin Lalabas na yung katwiran ng patotoo sa labi natin na hindi nawawala yung katwiran ng patotoo sa labi at puso natin. Amen po ba? Amen. May tatak na tayo ng binhi ng patotoo ng ating tagapagligtas. Naghihintay na tayo sa muli niyang pagparito na daraptan niya tayong malilinis na tayo sa paniniwala. Amen po ba? Amen. Sino po naglinis? Di ba't yung ating manunumos din ang naglinis sa maruming lakas ng paniniwala natin sa sanlibutan? Amen po ba? Amen. Kaya nasa pag-iisip ng Panginoon Diyos lahat itong mangyayari sa buhay natin Upang ang iglesia ay maiharap sa kanyang sarili na maluwalhati na walang dungis o kulubot anumang bagay na kundi nararapat maging banal at walang kapintasan. Yung dalisay na relihiyon, sinabi sa Ephesians chapter 5 verse 27 sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Efeso, upang ang iglesia ay maiharap sa kanyang sarili na maluwalhati na walang dungis o kulubot anumang gayong bagay kundi ito'y nararapat maging banal at walang kapintasan. Sino po ba maghaharap? Hindi naman sa ating pag-iisip tayo haharap. Di ba sa pag-iisip ng Panginoon Diyos ito? Na kay Kristo Jesus din naman na paniniwalaan natin upang ang iglesia ay mahirap sa kanyang sarili na maluwalhati na walang dungis o kulubot sa anumang bagay kundi ito'y nararapat maging banal at walang kapintasan. Di po ba't sa spiritual tayo iyaharap na walang kapintasan dito? Hindi naman sa literal na bagay na iniisip natin kundi sa pag-iisip na
sa pag-iisip ng Panginoong Jesucristo tayo iharap na maluwalhati, na walang dungis, o kulubot anumang bagay, kundi ito'y nararapat maging banal na walang kapintasan? Amen po ba? Mga kapatid at mga kaibigan, yung dalisay na relihiyon, yung iglesia ng banal na bundok ng Sayon. Amen. Ang Panginoong Jesucristo po ang maghaharap sa atin na walang dungis at kapintasan at maluwalhati. Hindi sa ating pag-iisip, ano po? Kaya ginawa tayo ng patotoo na paniniwalaan natin na binuhay siyang maguli in the third day eh. Kaya siya yung author natin eh, siya yung guro natin eh. Hanggang ngayon, buhay na buhay yung guro natin, no? Gumawa ng module. Spiritual module po ito. Ito yung aalalahanin natin araw at gabi sa bawat pintig ng puso at isip natin. Aalalahanin natin yung module na ginawa niya na nagre-rema sa puso at isip natin. Alive na alive sa puso at isip at paniniwala natin. Amen po ba, people of Zion, nationwide, worldwide? Amen. Napakadakila ng ginawa niyang module. Oh. Nationwide, worldwide. Yung covenant na module na ginawa niya. Ito yung spiritual guidelines natin eh. Naunawaan po natin. Kaya transparent eh. Social media. Upang madinig ito ng lahat ng mga iglesia na nangalat sa silangan, kanluran, timog at silaga. Ang Diyos ay pag-ibig. Wala siyang itinatangi kahit sino man. Welcome po tayong lahat. Binuksan na ang pintuan ng iglesia ng banal na bundok ng Zion at ang nagbukas nito ay yung ating tagapagligtas na si Kristo Jesus upang ipahayag at marinig ito ng mga iglesia na nangalat sa silangan, kanluran, timog at tilaga. Amen po ba? Amen. Naunawaan natin yung maluwalhating iglesia na iharap na walang lubis at kapintasan, yung maluwalhating iglesia na ang maghaharap sa atin yung ating tagapagligtas na tumuko sa atin sa walang kabuluhang paniniwala ng sanlibutan. Hindi sa ating sarili tayo maghaharap, kundi siya ang maghaharap sa atin. Siya ang tumawag sa atin at pumili sa atin at naghalal sa atin ng isang matibay at matatag na kaharian na itinala na sa langit ang pagpupulong natin dito sa sanlibutan. Di ba ito yung module, nagpupulong tayo? Napapakinggan ang tinig niya na hinipan na sa banal na bundok ng Zion, nagpatunog kayo ng hudyat sa aking banal na bundok. Makinig ang lahat ng nananahan sa lupain, sapagkat ang kaarawan ng Panginoon ay malapit nang dumating. Amen po ba? Amen. Book of Joel, chapter 2, verse 1. Naunawa na natin yung maluwalhating iglesia na iharap sa kanyang sarili, na walang dungis o kulubot o anumang bagay, kundi ito ay nararapat maging banal at walang kapintasan. Unawangin natin, sa spiritual tayo ay haharap, hindi sa physical. Amen po ba? Amen. Dahil ng physical, bumabalik sa alamok. Kaya nga, spiritual lang preparasyon ng paniniwala. O di nahayag po sa social media ngayon ang tinig niya. Amen po ba? Mga Amen. kapatid at kaibigan, na nangalat sa silangan, kanluran, timog at tilaga. Amen. Sundan natin yung reference pang magpapatibay at magpapatatag ng ating paniniwala. First John chapter 5 verse 18. Pakikuha po natin. Ang sabi dito sa first, ito po, yung nagpapatibay pa. Oh. Ang naniniwala sa anak ng Diyos ay may patotoo sa Kanya. Ang hindi naniniwala sa Diyos ay ginagawang isang sinungaling ang Diyos sapagkat hindi naniniwala sa patotoo na binigay ng Diyos tungkol sa Kanyang anak. Naunawaan po natin, yung naniniwala na may Diyos, may patotoong pinaniniwalaan. Amen po ba? Yun naman po, hindi naniniwala, ginagawa pang sinungaling ang Panginoon Diyos. Dahil hindi naniniwala sa patotoo na ibinigay ng Diyos tungkol sa Kanyang anak. Maliwanag na sumasalansan ito sa Panginoon Diyos. Ito yung maliwanag na darat na maraming salot. Amen po ba? Amen.
Kaya nangyayari na yung kalooban ng Panginoon Diyos sa panahon ng kawakasan eh. Pero yung mga may tatak ng patotoo, hindi natatakot. Nagagalak na maghintay sa pagdiriwang ng datdan na nagsiselebrasyon ng araw ng Sabat at may inaalalang patotoo na nangyari na binuhay na maguli yung ating tagapagligtas na naghanda sa ating lahat na maghaharap sa atin na maluwalhating iglesia na walang dugis at kapintasan man. Amen po ba? Amen. At ito ang patotoo na tayo binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan at ang buhay na ito ay nasa kanyang anak. Nasa kanyang anak ang buhay na walang hanggan at nangyari yung patotoo na pinaniniwalaan natin ngayon. Amen po ba? Amen. Kaya ang hari ng mga hari ay maghahari sa banal na bundok ng Sayon ngayon at magpakailan-kailan pa man. Book of Micah chapter 4 verse 7. Ang kinaroroonan ng anak ay kinaroroonan ng buhay. Maliwanag po ba sa atin ang kinaroroonan ng anak? Kaya kinaroroonan tayo ng anak, nananahan yung katwiran ng patotoo sa puso't isip natin. Kaya tayo may katiyakan sa buhay na walang hanggan. Ang hindi kinaroroonan ng anak ay hindi kinaroroonan ng buhay. Hindi nananahan ng katwiran ng patotoo sa kanyang puso. Amen po ba? Amen. Yung kinaroroonan ng anak, tumatahan ng katwiran ng patotoo, lumalabas sa labi natin yung patotoo. Ipinapangaral natin yung kahayagan ng pagkabuhay na mamuli sa buong mundo. Amen po ba? Amen. Ang mga bagay na ito ay sinulat ko sa inyo upang inyong malaman na kayo mayroong buhay na walang hanggan sa makatwid ay sa inyong paniniwala sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Amen po ba? Amen. Maliwanag pa sa mga listeners, sa mga partakers, sa mga participant ng Panginoong Hesukristo na iniimbitahan na sa panahon ng kawakasan sapagkat ang panahon ng kawakasan ay mapanganib na. Amen po ba? Amen. Mag-research tayo sa Book of Psalms. Makikita nyo yan yung mga pagpapahayag ni Haring David eh, na ang bundok ng Sayon, ang tolda ng bundok ng Sayon, hindi daraanan ng masama eh, hindi daraanan ng manlilipol. Amen po ba? Amen. Yan po yung bahay ng Panginoon Diyos, yung mananampalataya. Pero bukas na po ang pintuan ng bundok ng Sayon araw at gabi. At malaya na po pumasok dyan yung lahat ng mga iniimbitahan ng mga listeners at mga followers, mga partakers, mga participants ng Panginoong Jesucristo. Nakatulad nyo rin akong participants at followers dito na nag-iintay ng katuparan ng lahat ng magaganap. Na sa pag-iintay natin, ay binibigyan tayo ng katiyakan sa pag-iintay natin sa muli niyang pagparito na tinutupad natin ang hula ng mga banal na propeta na nakasulat sa aklat na ito na walang dagdag, walang bawas. Perfect! Amen po ba? Amen. Kaya pag binasa natin yung nasa 1 Peter chapter 2:9, tayo yung sariling bayang pag-aari na pinili niya, na ipinapahayag natin yung karangalan ng tumawag sa atin, na ang larawan ng tumawag sa atin ay espiritu, walang laman, walang mga buto. Ipinapahayag na natin sa madilim na sanlibutan, upang ang madilim na sanlibutan ay magliwanag na sa katotohanan na meron ng mga ginising na nagpapatotoo, na saksi na binuhay siya maguli in the third day. Meron ng mga followers, meron ng gumaganap ng araw ng Sabat, meron ng nagse-celebrate ng araw ng Sabat, meron ng nagbibigay sa kanya ng pinaka-napakadakilang papuri, pasasalamat. May lumuluwalhati na sa Ama ng Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Tayo ang bayang sariling pinili niyang pag-aari na tinawag niya at itinala niya sa langit na iglesia ng banal na bundok ng Sayon. Amen po ba? Amen. At ang bundok ng Sayon, nilagdaan na, tinataka na, hindi na matitinag. Amen po ba? Amen. Pero yung walang mga tatak, magkakatinag po at nakasisinta, nakapakinig na takot ang darating sa panahon ng kawakasan. Nakasulat po yan. Kaya sa mga listeners, listen carefully, people of Zion, ang may pandinig ay makinig. Unawain natin mabuti, nadidinig natin, napapanood natin, mapalad ang nakikinig at bumabasa ng aklat ng hula na ito. Amen po ba? Amen. Meron tayong kautusan na susubaybayan, meron tayong patotoo na susubaybayan upang tumibay, tumatak sa puso't isip natin, sumagana,
sa puso't isip natin, pinapakinggan natin, na paniniwalaan natin, na paglalagakan na natin ng paniniwala yung ating tagapagligtas, nasaksi niya na tayo, na binuhay siyang maguli in the third day. Tayo ang nagpapatotoo, tayo ang naghahayag ng kabutihan niya, magpakailan-kailan pa man, na nananatili niya siyang maghahari sa puso't isip natin, bawat isa. Nakagagalap po, ano, yung bawat isang magiging partakers na participant ng Panginoong Jesucristo, recorded in heaven na ang banal na bundok ng Sayon. Naunawaan natin, bawat individual ang banal na bundok ng Sayon. Amen po ba? Amen. Kasi siya may panukalaan ito eh. Susunod lang tayo sa gusto niya eh. Hindi naman yung gusto natin ang masusunod dito eh. Amen po ba? Amen. Yan po yung spirit of humility na ibinibigay sa mga iglesia na nadaya ng walang kabuluhang aral ng sanlibutan. Ano sabi ano yung sulat ni Apostol Juan na kung tayo ang bayan niya, sinulatan tayo dito, tayo mga nalalabi, na hindi tayo pwedeng turuan ng sino mang lilitaw na mga nangangaral dito. Dahil yung tunay na guro natin gumawa ng patotoo na paniniwalaan natin, na yan yung nakatatak sa puso't isip natin. Yan yung nakapangahit sa puso't isip natin, yung patotoo na saksi tayo na binuhay siya maguli in the third day. Kaya ang bilin dito, hindi tayo pwedeng turuan ng sino mang lilitaw na nangangaral dito sa sanlibutan. Makikilala na natin yung nangangaral sa sanlibutan na mga huwad, mga fake. Amen po ba? Amen. Sinabi ng guro natin tungkol sa inyo, ang pagkapahid na sa kanya inyong tinanggap ay nananahan sa inyo. Meron pa lang tayong tinanggap doon sa guro natin na nananahan sa puso't isip natin na. Amen. At hindi ninyo kailangan kayo turuan ng sino man. Ngunit kung paano kayo tinuruan ng kanyang pahid tungkol sa lahat ng mga bagay ay siyang totoo. Nangyari po, ano? Kaya hindi nasubukan ng kasinungalingan yung katotohanan eh. Maliwanag po ba? People of Zion, nationwide, worldwide. At kung paano kayo tinuruan ito ay kayong nananahan sa Kanya. At ngayon, mumunti kong mga anak, manahan kayo sa Kanya upang kung siya mahayag ay magkaroon kayo ng pagkakatiwala at huwag tayong mga mapahiya sa harapan niya sa Kanyang pagparito. Napakalinaw po nito. Manahan tayo sa katwiran ng pagkabuhay niya maguli sa paniniwalang espiritual upang kung siya mahayag sa muli niyang pagparito, huwag tayong mapahiya sa muli niyang pagparito. Maliwanag po ba sa atin, mga kapatid at kaibigan, na kapwa ko mananampalataya, kapwa ko mga itinakdang sayon, napakasarap pong alalahanin ng kanyang module na ginawa na habang nagdiriwang tayo talaga nagre-rema sa puso natin yung kanyang ipinapaalala. Ano po? Siya may gawa nito, kaya siya may kapangyarihan magpaalala sa ating lahat. Ano po? Paliwanag po ba? Amen. Wala naman sa aking sarili. Kundi ang pinakikilala ko sa inyo yung ating tagapagligtas, yung guro ng mga guro at ministro natin na siya ang gumawa nung tipan na pinapaalala sa atin Naunawaan po natin. Amen. Kaya ito yung module ng guro natin na mag-aatid sa atin sa kaligtasan at buhay na walang hanggan Ang sabi niya dito sa Roma chapter 8 verse 29 sapagkat yaong mga nanguna pa'y kanyang nakilala ay itinalaga naman niyang maging katulad ng larawan ng kanyang anak upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. Naunawaan po natin yung sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma. Amen. Sapagkat yang mga una pa kanyang nakilala ay itinalaga naman niya na maging katulad ng larawan ng kanyang anak. Ayun, maliwanag na po na sa pagparito ng ating tagapagligtas na kung siya nakahanging on the air sa alapaape, yung mga kapatid natin na nakatulong sa pananampalataya at tayo namang mga nalabi na mga natitira pa babaguhin sa isang isa't mata upang maging katulad niya. Amen po ba? Amen. Na ang larawan ng ating tagapagligtas ay espiritu, walang laman, walang mga buto. Yan yung putong na mangyayari sa atin na mga iniimbitahan
sa huling hapunan at saka salang magaganap. Amen po ba? So nakagagalak na hindi tayo pwedeng turuan ng sino man dahil may gumawa ng module na paniniwalaan natin, na alalahanin natin sa panahon ng kawakasan. Maliwanag po ba? Amen. Hindi literal na module ito, kundi spiritual module ito, na may spirit of remembrance tayong inaalala tuwing nagdiriwang tayo ng araw ng Sabat. Amen po ba? Amen. Kaya mangyayari na lahat ng mga bansa ay iniimbitahan na magsipag-aral na sa banal na bundok ng Sayon. O ito po, natupad na sa atin ngayon yung hula ni Propeta Isaias at yung hula ni Propeta Mikas. Amen po ba? Amen. Ano sabi dito sa Revelation nung nag-imbita sa atin? Tao rin akong katulad nyo, kaya sinasabi ko yung sinasabi niya sa atin ngayon na iniimbitahan niya na tayo. Ano sabi niya? Ayaw niya tayong mapahamak lahat kaya tayo iniimbitahan Makiisa na tayo sa pagdiriwang ng mga banal sa panahon ng kawakasan. At iisa lang naman ang pangalan ng kanyang dalisay na relihiyon na itinala sa langit Banal na bundok ng Sayon. Tayo yung babaeng bao na iniwanan ng ating tagapagligtas. Naunawaan natin, yung babaeng walang dungis at kapintasan, yung kasintahan ng ating tagapagligtas, babalikan niya na. Magiging isa ng espiritu, yung babae at saka yung tagapagligtas. Maliwanag po ba? Kaya malapit na magkasalang espiritual. Ano po? Sa pagparito ng ating tagapagligtas magiging isa na yung babae at saka yung lalaki, magiging isang espiritu na tayo katulad ng ating tagapagligtas. Amen po ba? Amen. Kaya spiritual wedding. Ano sabi nga ng ating tagapagligtas na nag-iimbita sa lahat ng mga panauhin niya sa panahon ng kawakasan. At narito ako'y madaling pumaparito. Naunawaan natin, paparito siya, madali siyang paparito. Mapalad ang tumutupad ng mga salita ng hula ng aklat na ito. Ang tinutukoy na mapalad dito, tayong iniimbitahan at meron tayong paniniwala ang hula ng mga banal na propeta na nangyari yung hula na pinatibay at pinatatag ng mga banal na apostol sa atin na mga tagapagmana ng kanyang pangako. Amen po ba? So maliwanag po na ang bawat isa sa atin nagliliwanag sa paniniwala sa panahon ng kawakasan sapagkat ang paniniwala mag-aantid sa atin sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. Amen. Ilalagat natin yung paniniwala natin sa ating tagapagligtas na si Kristo Jesus. Dahil siya ang hari ng mga hari ng Sayon. Siya ang guro ng mga guro ng iglesia ng banal na bundok ng Sayon. Siya ang ministro ng banal na bundok ng Sayon na nananatiling makapangyarihan na namamahala sa atin ngayon sa panahon ng kawakasan. Kapayapaan ay sumaating lahat, mga kapatid at mga kaibigan. Sumagana nawa ang paniniwala natin sa ating tunay at isang Diyos na tagapagligtas na si Kristo Jesus, na ang Diyos ay pag-ibig. Ayaw niyang mapahamak ang sino man. Kaya sa panahon ng kawakasan, sa Diyos ang papuri ng lahat ng mga bagay na narinig nyo. Bilang katulad yung tao na nag-iintay din, nadatnan ako, na tapat at mabuting katiwala. To God be the glory, people of Zion, to all followers, listeners, partakers, participants. God bless, people of Zion. Amen, amen, and amen. Thank you, Lord, in the name of Jesus, in the resurrection. Purihin ang ating Panginoong Diyos sa kanyang banal na luksukan, sapagkat tayo na maluwalhating iglesia na kanyang pinasakdal sa pananampalataya, tayo nakakaasa na sa muling pagparito ng ating Panginoong Kristo. Baka kasama natin sa sangkalangitan, isang maluwalhating iglesia na banal, walang dungis at walang kapintasan. Mga kapatid at mga kaibigan, patuloy nating ipakilala sa buong mundo ang tahanan ng ating Diyos. Magalak tayong magsiawit sa banal na bayang hirang. Ipahayag natin mga kapatid, Sa banal na bayang hirang ng ating dakilang Panginoon, pinupuri
Mga galak tayo mga kapatid na patuloy na magpasalamat sa ating dakilang Diyos. Ama naming Diyos na tunay na puspos ng pag-ibig, ng kahabagan, tunay nga Panginoon na ang aming pagpupuri ay sumayo sa iyong banal na looban. Amen. Nagagalak kami Panginoon na patuloy na aming bayan ang inaalalayan mo ng iyong kautusan, na tunay nga sa aming puso't pag-iisip, patuloy mong pinagtitibay na marapat naming unawain, malapot naming alalahanin, na ang lahat ng mga bagay na inuutos mo sa pamamagitan ng mga banal na propeta ay tunay nga na magkakaroon ng kaganapan hanggang sa panahon ng kawakasan. Amen. Yamang ang aming puso't mga pag-iisip ay tinuturuan mo na huwag hihigit sa mga bagay na nasusulat sapagkat pawang ito'y sakdal at pinisan ng iyong banal na Espiritu. Amen. Thank you, Lord. Tunay nga na sa iyong banal na kapangyarihan nakasalalay ang lahat ng mga bagay. Kung gano'n ito'y iniaasa namin sa iyong banal na karunungan, na pawang ang aming mga kapatid at mga kaibigan na nagsisipaghintay ay makarinig na ng iyong banal na katwiran upang palayain mo na ang bawat isa sa kinagisnan namin na hidwang pananampalataya sa sinalibutang ito. Amen. Salamat Panginoon sapagkat ang iyong banal na bayan ay pinaglaanan mo ng iyong banal na katwiran upang sa sino mang mananahan dito, tunay nga Panginoon na nakakaasa sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. Amen. Salamat Panginoon, patuloy namin tinataas ang dakilang pagpupuri, pagluwalhati sa pamamagitan ni Kristo Jesus na aming tunay na Diyos at Panginoon na manlubos ang lahat ng mga kapatid ay magsipagsabi ng Amen. Amen. Amen.